Ang alingaungaw ng ingay mula sa kusina ang unang bumati kay Alia Montejo habang papalubog ang araw. Kumakalam na ang sikmura niya at alam niyang hindi lang siya ang nagugutom. Sa sofa, nagtatalo ang dalawa niyang kambal na anak, sina Bella at Chlo, kung sino ang maunang manood ng paborito nilang kartoon. Halos magkapareho ang kanilang tinig, parang pinagsama ang tunog ng dalawang matamis na kalokohan. Nagtawanan si Alia, kahit pa alam niyang malapit na silang magsimulang mag-iyakan. Mama, nagugutom na ako, sigaw ni Chlo, na may matamis na tinig na sinamahan ng pagpahid ng kunwari sa tiyan. Ako rin po, Mama. At gusto ko ng candy, dagdag ni Bella, mas malakas at may kasamang pagtatatalon sa sofa. Napangiti si Alia. Ang mga anak niya ang kanyang mundo, ang dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat ng pagsubok. Matagumpay siyang nagpapalit ng lampin, nagluluto ng pagkain, at nag-aasikaso ng mga papeles sa kanyang online na trabaho, lahat ng mag-isa. Walang tumutulong. Walang katuwang. Ganito ang buhay niya sa loob ng 5 taon, at natuto na siyang tanggapin iyon. Wait lang, mga anak. Malapit na matapos ang adobo ninyo. Tapos may surprise ako, palusot niya, umaasang malilibang ang mga ito. Candy po ba? Sabay na tanong ng kambal, na parang may sixth sense sa mga matatamis. Napabuntong hininga si Alia. Ito na naman. Hindi candy, baby. May apples at oranges tayo. Healthy. Agad na sumimangot ang dalawa. Ayaw namin ng prutas. Gusto namin candy, git ni Bella, na medyo may pagkarebelde. Nga po, Mama. Parang si Lola lang, ayaw kami bigyan, dagdag ni Chlo, na mas malambing pero mas mapilit. Napailing si Alia. Ang pamilya ng kanyang ina ang tanging sumuporta sa kanya mula nang iwan niya ang nakaraan. Ngunit hindi nila naunawaan kung gaano kahalaga para kay Alia na mapangalagaan ang mga anak niya mula sa labis na kaligayahan na maaaring maging simula ng mas matinding sakit. Ayaw niyang masanay ang kambal sa mga bagay na hindi naman palaging nandoon. Natutunan niya sa sarili niyang karanasan na ang labis na tiwala at pagmamahal ay maaaring maging sanhi ng mas malalim na sugat. No, babies. Hindi pwede ngayon. Kakakain lang natin ng lunch, di ba? Paliwanag niya, sinusubukang maging kalmado. Bigla na lang nag-umpisang mag-iyakan ang kambal, sabay na sabay. Ang iyak ni Chlo ay mahina at parang pag-iyak ng tuta, habang kay Bella ay parang sirena ng ambulansya na nagpapahiwatig ng napipintong kaguluhan. Ayaw namin. Masama ka, Mama, sigaw ni Bella, na ngayon ay nakahiga na sa sahig at nagtatatadyak. Naramdaman ni Alia ang pagtaas ng kanyang presyon. Ilang beses na niyang naranasan ito at alam niyang ang pinakamabuting gawin ay baliwalain lang sila. Ngunit ngayong gabi may kakaibang bigat sa dibdib niya. Lumipas ang ilang minuto at patuloy pa rin sa pag-iyak ang mga bata. Tama na yan, magluluto na ako, banta niya, umaasang titigil ang mga ito. Ngunit nagkamali siya. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Bella. Sige, magsumbong tayo sa pulis. Natawa si Alia. Sino ang susumbungan niyo? Si Batman? Ang pulis po, sagot ni Chlo, na ngayon ay nagpunas na ng luha. Narinig ni Alia ang tunog ng cellphone niya na kinuha ni Bella mula sa mesa. Sa una, akala niya ay naglalaro lang ang mga ito. Ngunit ilang sandali pa, narinig niya ang boses ni Bella na sumisigaw, "Hello, pulis po. May masamang mama po rito. Ayaw po kami bigyan ng candy. Gutom na po kami." Nanlaki ang mata ni Alia. Agad niyang nilapitan ang mga bata at kinuha ang cellphone. Ano ang ginagawa ninyo? Bulong niya, nahalo ang pagkabigla at pagkaaliw. Nagsumbong po kami, proud na sagot ni Chlo. Agad na pinatay ni Alia ang tawag, ngunit huli na ang lahat. Ilang minuto pa, narinig niya ang sirena ng pulis na papalapit. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya inasahan na seseryosohin ang tawag ng kanyang mga anak. Nang bumukas ang pintuan, 2 pulis ang bumungad na maihalong pagtataka at pagkaaliw sa kanilang mga mukha. Ma'am, kayo po ba si Alia Montejo? Tanong ng isang pulis. Napahawak si Alia sa dibdib. Opo, ako nga po. May tumawag po kasi sa amin, nagrereklamo po tungkol sa isang masamang mama na hindi nagbibigay ng candy, sabi ng isa pang pulis na halos hindi mapigilan ang pagtawa. Napatingin si Alia sa kambal na ngayon ay nakangiti na at nakikipagkaway sa mga pulis.
Nais niyang palubugin ang sarili sa lupa. Pasensya na po, mga opisyal. Mga bata lang po yan. Nagbibiro, paliwanag niya, namumula sa hiya. Ganun po ba? Pero kailangan pa rin po naming idokumento to. Maaari po ba kayong sumama sa presinto para sa kaunting paglilinaw? Tinitigan ni Alia ang kambal. Alam niyang wala siyang magagawa. Sige po. Sa presinto, tahimik si Alia habang nakaupo, habang ang kambal ay abala sa pakikipaglaro sa lapis at papel na ibinigay sa kanila. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pintuan at ang mga yapak ng isang lalaki. Hindi niya pinansin sa una, sanay na siya sa pagdami ng tao sa lugar na iyon. Ngunit nang marinig niya ang boses ng isang pulis na bumati, Sir Lucas, biglang nanigas si Alia. Impossible. Hindi. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita. Isang matangkad na lalaki, may suot na business suit, ang nakatayo sa harap ng counter. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Alia, ngunit alam niyang pamilyar ang kanyang tindig. Nag-init ang kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. May kausap ang pulis na lalaki. Sir, sila po ang mga batang nagreklamo. Unti-unting lumingon ang lalaki. At nang maglapat ang kanilang mga mata, ang mata ni Alia at ang mata ng lalaki, parang bumalik ang lahat. Ang panahong puno ng pag-ibig at ang gabi ng pagtataksil. Ang sakit na matagal niyang inilibing sa kaibuturan ng kanyang puso ay biglang lumitaw, sariwa pa rin. Si Lucas Ramirez. Ang lalaking sumira sa kanya. Nakatitig ito sa kanya at sa mga bata. Nanlaki ang mga mata nito, puno ng pagkabigla at pagkalito. Nakita ni Alia ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon nito, mula sa pagtataka tungo sa matinding pagkagulat. Biglang tumakbo ang kambal patungo sa lalaki, na may malawak na ngiti sa kanilang mga labi. Papa, sabay na sigaw ni Bella at Chlo, at niyakap nila ang mga binti ni Lucas. Tila nabinggi si Alia. Papa? Anong papa? Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Hindi niya maintindihan. Sino ang lalaking ito? Bakit papa ang tawag ng mga anak niya sa kanya? Impossible. Walang nakakaalam sa kanya maliban sa kanyang pamilya. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ito ba ang bagong pagtataksil? O isang mas malalim na misteryo? Lumapit ang pulis at tinanong si Alia, Ma'am, kilala niyo ba itong lalaking kasama ng mga bata? Kasi yan po ang sinasabi ng kambal na tatay nila. Nagtago si Alia sa likod ng isang puno, gustong sorpresahin si Lucas. Ngunit ang nakita niya ay mas nakakagulat kaysa sa anumang sorpresa. Nakita niya si Lucas na may kahalikang ibang babae. Isang babaeng may mahabang buhok at nakasuot ng pulang damit. Nanginig ang buo niyang katawan. Ang kanyang puso ay parang pinunit sa libu-libong piraso. Hindi siya makahinga. Ang mga pangako, ang pagmamahal, ang tiwala, lahat ay gumuho sa isang iglap. Lucas, bulong niya, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, ngunit ang sakit ay pumigil sa kanya. Tumalikod siya at tumakbo, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi niya pinansin ang mga tumatawag sa kanya, hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang mga paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kirot sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng pagtataksil na bumalot sa kanya. Simula noon, nanumpa siya sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala. Hindi na siya muling sasaktan. End of flashback. Napamulat si Alia. Masakit pa rin. Sa kabila ng 5 taon, ang sugat ay hindi pa rin naghihilom. Kinabukasan, isang mensahe ang natanggap ni Alia. Galing sa paaralan ng mga bata. May parents meeting daw tungkol sa nalalapit na field trip. Alam niyang kailangan niyang pumunta. Nang dumating siya sa paaralan, puno ng nerbiyos ang kanyang dibdib. May mga pahiwatig na siya na nagtatrabaho si Lucas sa isang malaking korporasyon at batay sa pagkakakita niya sa presinto, mukhang importante siya. Ang takot niya ay baka magtagpo ulit ang landas nila. At tama nga siya. Habang nakaupo siya sa likuran ng silid, pumasok si Lucas, kasama ang kanyang katulong, at umupo sa unahan. Narinig niyang binati siya ng ilang magulang at guro na may paggalang. Tila siya ang isa sa mga big shots sa lugar. Nagsimulang magsalita ang guro tungkol sa field trip, ngunit si Alia ay hindi nakinig. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Lucas.
Nakita niya kung paano ito tumingin sa kambal na nakaupo sa tabi ni Alia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala ng pagmamahal. Ngunit para kay Alia, isa lang itong palabas. Pagkatapos ng meeting, sinubukan ni Lucas na lapitan si Alia. Alia, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol sa mga bata. Tumayo si Alia at tiningnan siya ng matalim. Wala tayong dapat pag-usapan, Lucas. Ang mga bata ay akin. At hindi ka na parte ng buhay namin. Pero ako ang ama nila, mariing sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay maihalong hinanakit. Ama! Nasaan ka noong kailangan ko ng ama para sa kanila? Nasaan ka noong mag-isa akong nagpasa ng lahat ng hirap? Sumiklab ang galit ni Alia. Huwag kang magkunwari na may pakialam ka, Lucas. Alam kong hindi totoo yan. Umalis siya ng mabilis, hinila ang kambal, at iniwan si Lucas na nakatayo doon, tulad ng dati, puno ng pagkalito at kerot. Habang papalabas siya sa gate ng paaralan, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Alia, bulong ng isang tinig. Paglingon niya, nakita niya si Lucas. May inabot ito sa kanyang kamay, isang sobre na may logo ng isang law firm. Para sa iyo, anito, at agad na umalis, naiwan si Alia na may hawak na sobre, at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ano ito? Ano ang laman nito? Ang takot ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Ang bawat salita ni Alia sa kanya ay tumatago sa buto ni Lucas. Hindi mo na ako maluloko ulit, Lucas. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa kanya ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ang sakit ng hindi pagkakaintindihan. Ang sakit ng pagkawala. Ngunit higit sa lahat, ang sakit ng pagkakita sa kanyang mga anak na lumaki nang wala siya. Ang sobrang iniabot niya kay Alia, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang abogado, ay tila isang walang saysay na pagtatangka. Hindi siya pinansin. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. At alam niya kung sino ang tanging makapagbibigay ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Marco. Ang kanyang kakambal, si Marco Ramirez, ang tanging tao na may kakayahang magpaliwanag sa gulo na ito. Si Marco ang tanging saksi sa gabing iyon, ang tanging alam ni Lucas na maaaring magbigay ng linaw. Nang makarating siya sa opisina, nakita niya si Marco na abala sa kanyang mga papeles. Ang kanyang kakambal ay laging masigla, masayahin at madalas ay pabiro. Ngunit ngayon, may kakaibang pagod sa mga mata nito. Marco, tawag ni Lucas, ang kanyang boses ay matalim. Nagulat si Marco at agad na napatayo. Lucas, anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang nag-text. Kailangan nating mag-usap, diretsyong sabi ni Lucas, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Ngayon na. Naramdaman ni Marco ang tensyon sa tinig ng kanyang kakambal. Sumunod siya kay Lucas sa isang pribadong silid. Anong problema? Tanong ni Marco, may halong pag-aalala. Tinitigan ni Lucas ang kanyang kakambal. Ang kanilang mga mukha ay halos magkapareho, ngunit ang kanilang mga buhay ay malayo sa isa't isa. Si Lucas ay ang responsableng anak, ang tagapagmana ng Valdez Group. Si Marco naman, ang mas malayang espiritu na may sariling mga pangarap. Ngunit may isang bagay na nag-uugnay sa kanila na hindi alam ng marami, ang kanilang ama, si Don Alejandro, at ang kanyang matinding kontrol. May nakita ako, simula ni Lucas, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Sa presinto, may 2 bata. Kumunot ang noo ni Marco. Mga bata. Anong kinalaman ko sa mga bata? Kambal sila, patuloy ni Lucas, hindi pinansin ang tanong ni Marco. At tinawag nila akong papa. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa matinding pagkabigla. Ano? Kambal? Sino ang ina? Si Alia, sagot ni Lucas, at nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang pagkabigla ay napalitan ng takot at pagkatapos ay ng matinding kalungkutan. Napatayo si Marco at naglakad-lakad sa silid. Si Alia. Impossible. Paano? Iyon ang gusto kong malaman, Marco, sabi ni Lucas. At alam kong may kinalaman ka rito. Sa gabing iyon, sa gabing nakita ka ni Alia na may kasamang babae. Ikaw iyon, di ba? Napahinto si Marco.
Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ako yun. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Naramdaman ni Lucas ang pagtaas ng kanyang galit. Bakit, Marco? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong mangyari ito? Umupo si Marco at napahawak sa kanyang ulo. Hindi ko alam, Lucas. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Simulan mo sa simula, mariing sabi ni Lucas. Ang lahat. Bakit ka kasama ng babaeng iyon? Bakit ka nagkunwari na ako? Nagbuntong hininga si Marco. Hindi ako nagkunwari, Lucas. Ang lahat ay plano ng ama. Alam niya na nagkaka-develop kayo ni Alia. Ayaw niya kay Alia para sa iyo. Gusto niya ng babaeng may pangalan para sa Valdez Group. Kaya pinilit niya akong magpanggap na ikaw. Nanlaki ang mata ni Lucas. Si Papa? Pero bakit? Anong kinalaman niya sa lahat ng ito? Gusto niya na maghiwalay kayo. Gusto niya na sundin mo ang gusto niya. At ginamit niya ako, paliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinilit niya akong gawin iyon. At may sakit ako, Lucas. May sakit ako na kailangan kong itago. At ginamit niya iyon laban sa akin. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, hindi niya ako tutulungan. Nagulantang si Lucas. Sakit. Anong sakit? Ang kanyang galit ay napalitan ng pag-aalala. Anong sakit, Marco? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko masabi, Lucas. Takot ako. Takot ako na baka hindi mo ako maintindihan. At takot ako sa ama, sabi ni Marco, at nakita ni Lucas ang panginginig ng kanyang kamay. Naramdaman ni Lucas ang pagkabigo. Ang kanyang ama. Ang kanyang ama ang may pakana ng lahat. Ang lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan at sinunod ay siyang sumira sa kanyang buhay. Kailangan nating ipaliwanag kay Alia ang lahat, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. At kailangan nating labanan si Papa. Tumango si Marco. Handa akong tumulong, Lucas. Kahit anong mangyari. Patawarin mo ako. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad, Marco. Ito ay tungkol sa katotohanan. At sa ating pamilya, sabi ni Lucas. Kailangan nating magplano. Kailangan nating maging matalino. Alam kong hindi madali si Papa. Nagsimula silang magplano. Kung paano nila haharapin si Alia. Kung paano nila ipapaliwanag ang lahat. Kung paano nila lalabanan ang kanilang ama. Ang pag-asa ay nagsimulang sumilay sa kanilang pag-uusap. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Lucas ang isang kakaibang pakiramdam. Tumingin siya sa bintana at doon niya nakita. Si Don Alejandro Valdez. Ang kanyang ama. Nakatayo sa labas ng gusali, nakatingin sa kanilang opisina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ama, na tila alam niya ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Isang ngiti na puno ng banta. Ang sobre mula sa law firm na ibinigay ni Lucas ay nakapatong sa mesa ni Alia, tila isang ticking time bomb. Hindi niya pa ito binubuksan. Ang takot na dulot ng muling paglitaw ni Lucas ay sapat na, ngunit ang ideya na mailigal na laban na naghihintay ay nagpapabigat ng kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, binuo niya ang sarili niyang mundo, isang mundo kung saan siya ang nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Ayaw niya itong magulo. Mula nang magtagpo sila ni Lucas sa presinto at sa paaralan, may kakaibang pakiramdam si Alia. Parang may nagmamasid sa kanya. May mga araw na nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya, at ang kanyang telepono ay tumatanggap ng mga tawag mula sa hindi kilalang numero na agad namang napuputol. Isang umaga, nang buksan niya ang kanyang laptop para magtrabaho, nakita niyang may nagbago sa kanyang client list, ilang malalaking proyekto ang biglang nawala. Mama, bakit po tayo nagtatago kay Papa? Tanong ni Bella isang gabi, habang nagbabasa siya ng bedtime story. Nagulat si Alia. Bakit niya naman nasabi yan, anak? Kasi po, lagi tayong nagmamadali pag nandyan siya, sagot ni Chlo. At ayaw mo po siyang kausapin. Naramdaman ni Alia ang kurot sa puso niya. Ang mga bata ay matatalino. Napapansin nila ang lahat. Paano niya ipapaliwanag ang isang nakaraan na kahit siya ay nahihirapan pa ring intindihin? Hindi tayo nagtatago, babies, malambing niyang sagot. May mga bagay lang na kailangan nating ayusin.
Ngunit ang mga paliwanag ay hindi na sapat. Ang takot ay nagsisimulang lumukob kay Alia. Kung si Lucas ay galing sa isang maimpluwensyang pamilya, hindi malayong gamitin niya ang kapangyarihan ito para kunin ang mga anak niya. Ang ideyang iyon ay nagpadilim sa kanyang mundo. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang kaibigang si Lena, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Lena, bumalik siya, bulong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Lucas. At alam niya na may mga anak kami. Nanlaki ang mata ni Lena. Ano? Paano nangyari yan? Mahabang kwento, sagot ni Alia. Pero ang mas kinakatakutan ko, Lena, ay ang kapangyarihan nila. Nagsisimula na akong makaramdam ng mga kakaibang bagay. Parang may gustong manakot sa akin. Sino naman, tanong ni Lena, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, may kinalaman ito sa pamilya Ramirez. Sa papa ni Lucas, paliwanag ni Alia. Natatakot ako para sa mga anak ko, Lena. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Alia ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Walang nagsalita. Isang pamilyar na kanta lang ang narinig niya, isang lumang tugtugin na palagi nilang pinapakinggan ni Lucas noon. Ibinaba niya agad ang telepono. Ganyan na ba sila kadesperado, Alia, sabi ni Lena, na nakita ang takot sa mukha ng kanyang kaibigan. Kalahating gabi na nang makauwi si Alia. Matapos patulugin ang mga bata, nagpasya siyang buksan ang sobre na ibinigay ni Lucas. Nang makita niya ang mga papeles, nanginig ang kanyang mga kamay. Mga dokumento. Mga formal na sulat mula sa law firm. Tungkol sa paternity rights at visitation schedule. Walang duda, gusto ni Lucas na maging parte ng buhay ng mga bata. Naramdaman niya ang matinding galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, may mukha pa rin siyang hingin ito. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Kinabahan si Alia. Gabi na. Sino naman kaya ito? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Si Lucas. Nakatayo sa labas, ang kanyang mukha ay seryoso. Ayaw niya itong kausapin. Ayaw niyang harapin ang nakaraan. Ngunit patuloy itong kumakatok at alam niyang hindi ito aalis hanggat hindi niya ito kinakausap. Alia, alam kong galit ka, sabi ni Lucas mula sa labas. Pero kailangan nating mag-usap. Hindi ito tungkol sa atin. Para ito sa mga bata. Nanatiling tahimik si Alia. Hindi niya binuksan ang pinto. Ang bawat salita ni Lucas ay parang pagsubok sa kanyang katatagan. Narinig niya ang kanyang puso na kumakabog ng malakas. May mga bagay akong kailangan mong malaman, Alia. Mga bagay na hindi mo naiintindihan, patuloy ni Lucas. May kinalaman ito sa pamilya ko. Sa ama ko. Napabuntong hininga si Alia. Hindi niya pinakinggan. Ang takot ay mas nangingibabaw. Takot na masaktan muli. Takot na mawalan ng kontrol sa buhay niya. Naramdaman niyang humakbang palayo si Lucas. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na papalayo. Napaupo si Alia sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang bagong pagsubok na ito. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Pagkaraan ng ilang minuto, nang bumalik siya sa kusina para uminom ng tubig, nakita niya ang isang bagay na nakakapanindig balahibo. Sa kanyang refrigerator, na dating walang kahit anong dekorasyon maliban sa mga drawing ng kambal, ay may nakapako. Isang larawan ng kanyang mga anak na may malaking pulang F sa gitna. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ito na. Hindi na ito simpleng pananakot. Ang pulang S sa larawan ng kanyang mga anak sa refrigerator ni Alia ay nagpatindi sa galit at determinasyon ni Lucas. Hindi na ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang banta. Isang banta mula sa kanyang ama, si Don Alejandro, na handang gawin ang lahat para kontrolin ang kanyang buhay at sirain ang sinumang humadlang sa kanyang mga plano. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat kay Alia ngayon na. Hindi na siya pwedeng maghintay. Kahit gabi na, agad siyang nagtungo sa bahay ni Alia, kasama si Marco. Alam niyang hindi ito madali, ngunit kailangan niyang harapin ang takot at pagdududa ni Alia. Kung hindi niya gagawin ito ngayon, baka huli na ang lahat.
Nang makarating sila, kumatok si Lucas sa pinto, ngunit walang sumasagot. Alam niyang nasa loob si Alia, dahil nakita niyang may ilaw sa loob. Patuloy siyang kumatok, mas malakas, mas desidido. Alia, alam kong nasa loob ka, sigaw ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Kailangan nating mag-usap. Hindi ito tungkol sa atin. Para ito sa mga bata. At sa kaligtasan ninyo. Sa wakas, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakita niya si Alia, ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong ginagawa mo rito, Lucas? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala tayong pag-usapan. Mayroon, mariing sabi ni Lucas. At kailangan mong pakinggan ako. Ngayon na. Dahil may nagbabanta sa inyo. At alam ko kung sino. Nagulat si Alia sa sinabi ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pinapasok niya si Lucas, ngunit may pag-iingat. Nakita niya si Marco sa likuran ni Lucas, at lalo siyang naguluhan. Marco! Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Alia, puno ng pagdududa. Siya ang susi sa lahat ng ito, Alia, paliwanag ni Lucas, at umupo sila sa sofa. Alia, alam kong galit ka sa akin. At may karapatan ka sa galit na iyan. Pero kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Ang gabing iyon ang gabing nakita mo ako na may kasamang ibang babae. Nagbuntong hininga si Lucas. Hindi ako iyon, Alia. Si Marco iyon. Nanlaki ang mata ni Alia. Tinitigan niya si Marco at pagkatapos ay si Lucas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Magkapareho kayo, pero hindi kayo pareho. Alam ko ang pinagkaiba ninyo. Magkapareho kami, Alia, sabi ni Marco at lumapit siya. Kami ay kambal. Magkapareho kami ng mukha, ng boses. At ginamit iyon ng ama namin. Nagulantang si Alia. Kambal. Hindi niya alam. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang mga alaala ng gabing iyon ay muling bumalik, ngunit ngayon ay may bagong liwanag. Ang pagkabigla ay napalitan ng unti-unting pag-unawa. Ang ama namin, si Don Alejandro Valdez, patuloy ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ayaw niya sa iyo, Alia. Ayaw niya ng isang babaeng walang pangalan o kayamanan para sa akin. Kaya pinlano niya ang lahat. Pinilit niya si Marco na magpanggap na ako sa gabing iyon. Ginamit niya ang pagkakahawig namin para sirain ang relasyon natin. Napatulala si Alia. Ang mga salita ni Lucas ay parang mga martilyo na humahampas sa kanyang isip. Ang kanyang galit ay napalitan ng matinding sakit. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ito ay isang sadyang panlilinlang. Isang panlilinlang na sumira sa kanyang buhay. Bakit? Bulong ni Alia, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bakit niya gagawin iyon? Para kontrolin ako, Alia, sagot ni Lucas. Para sundin ko ang gusto niya. Para pakasalan ko ang babaeng gusto niya. At para mawala ka sa buhay ko. Nagsimulang umagos ang luha sa mga mata ni Alia. Ang sakit na matagal niyang kinimkim ay biglang lumabas. Ang pagtataksil na naramdaman niya ay hindi galing kay Lucas, kundi sa isang taong hindi niya kilala. At ang mga banta, Alia, patuloy ni Lucas. Ang mga tawag, ang mga nawawalang proyekto, ang larawan sa refrigerator mo. Galing sa kanya iyon. Gusto kanyang takutin para lumayo ka sa akin. At sa mga anak natin. Nagulat si Alia. Ang kanyang takot ay napalitan ng matinding galit. Hindi lang siya ang biktima. Ang mga anak niya rin. Kailangan nating labanan siya, Alia, sabi ni Lucas, at hinawakan niya ang kamay ni Alia. Hindi ko nahahayaan na sirain niya ang buhay natin. Kailangan nating magtulungan para sa mga anak natin. Tinitigan ni Alia si Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigla. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang maliit na sinag ng pag-asa. Ang katotohanan. Ang katotohanan na matagal nang nakatago ay sa wakas ay nabunyag. Ngunit may isang tanong pa rin na bumabagabag sa kanya. Kung totoo yan, Lucas, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, bakit ngayon mo lang sinabi? Kung totoo yan, Lucas, bakit ngayon mo lang sinabi?
Ang tanong na iyon ay lumabas mula sa kaibuturan ng puso ni Alia, puno ng pait at pagkalito. Nakatitig siya kay Lucas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa matagal ng palaisipan. Ang bigat ng 5 taon ng pagdurusa, ng pagpapalaki sa kanyang mga anak ng mag-isa, ay biglang bumalik. Ang katotohanan na si Marco, ang kakambal ni Lucas, ang nakita niya, at ang lahat ay pakana ng ama ni Lucas, ito ay isang matinding sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at sakit. Galit sa taong sumira sa kanyang buhay, at sakit sa lahat ng nawala. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. Alia, sinubukan ko, simula ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sinubukan kong ipaliwanag noon. Pero hindi mo ako pinakinggan. Naglaho ka na lang. At pagkatapos, kinontrol ako ng ama ko. Hindi ko na alam kung paano ka hahanapin. At may mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa iyo noon. Ang paliwanag ni Lucas ay tila hindi sapat para kay Alia. Ang kanyang pagdududa ay nanatili. Bakit hindi siya nagpursige? Bakit hindi siya lumaban para sa kanya? Ang mga tanong na iyon ay nagpahirap sa kanyang isip. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay namumutla at may malalim na earbags. Ang dating masiglang Marco ay tila nagbago. May kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Alia, bulong ni Marco at lumuhod siya sa harap ni Alia. Patawarin mo ako. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Ako ang nakita mo noon. At ako ang pumayag sa plano ng ama namin. Tinitigan ni Alia si Marco. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang galit na naramdaman niya kay Lucas ay biglang lumipat kay Marco. Bakit, Marco? Bakit mo ginawa iyon? Alam mo kung gaano ko kamahal si Lucas. Bakit mo kami sinira? Nagsimulang umiyak si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi ko ginusto, Alia. Pinilit ako ng ama namin. At may sakit ako, Alia. May sakit ako na kinailangan kong itago. Ginamit niya iyon laban sa akin. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, hindi niya ako tutulungan. Hindi niya ako bibigyan ng gamot. Hindi niya ako bibigyan ng pagkakataon na gumaling. Nagulantang si Alia. Sakit. Anong sakit? Tinitigan niya si Marco at nakita niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay manipis at ang kanyang mga labi ay namumutla. Anong sakit, Marco? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May sakit ako sa puso, Alia, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kailangan ko ng operasyon. At ang ama lang namin ang may kakayahang magbayad noon. Kaya pumayag ako. Umaasa ako na pagkatapos nito, tutulungan niya ako. Umaasa ako na gagaling ako. Naramdaman ni Alia ang pagkahabag. Ang kanyang galit kay Marco ay biglang napalitan ng awa. Ang lalaking ito ay biktima rin. Biktima ng sarili niyang ama. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Kaya ka pumayag, bulong ni Alia. Para lang sa sarili mo. Hindi mo ba inisip ang sakit na idudulot mo sa amin? Inisip ko, Alia, sabi ni Marco at tiningnan niya si Alia sa mga mata. At araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko. Araw-araw, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Pero wala akong magawa. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong gumaling. Naramdaman ni Alia ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang galit ay unti-unting nawala, napalitan ng pag-unawa. Ang pamilya Ramirez ay hindi lang si Lucas. Mayroon ding Marco, isang biktima ng kanilang ama. Tiningnan niya si Lucas. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pag-aalala para sa kanyang kakambal. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng paliwanag, mayroon pa ring pagdududa sa puso ni Alia. Bakit hindi niya ito nalaman noon? Bakit hindi siya lumaban para sa kanya? Alia, alam kong mahirap paniwalaan, sabi ni Lucas, na tila nabasa ang kanyang isip. Pero sinubukan ko. Paulit-ulit kong sinubukan. Pero masyadong malakas ang ama ko. At hindi ko rin alam ang sakit ni Marco noon. Nalaman ko lang din kamakailan. Napabuntong hininga si Alia.
Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nabago. Ang lalaking minsan niyang kinamuhian ay biktima rin. Kailangan nating magtulungan, Alia, sabi ni Lucas. Para sa mga anak natin. At para sa hustisya. Hindi natin pwedeng hayaan na patuloy na manira ang ama ko. Tumango si Alia. Sa kabila ng kanyang pagdududa, alam niyang kailangan niyang gawin ito. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. At para kay Marco. Sige, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay mahina. Pero hindi ko pa rin kayang magtiwala sa iyo ng buo, Lucas. Kailangan mong patunayan sa akin na karapat-dapat ka. Umiti si Lucas, isang ngiti na puno ng pag-asa. Salamat, Alia. Hindi kita bibigyan. Habang papalabas sina Lucas at Marco, naramdaman ni Alia ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang sakit, ang pag-asa, ang pagdududa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message ang dumating. Galing ito sa hindi kilalang numero. Binuksan niya. Isang larawan. Larawan ni Lucas at Marco na nag-uusap sa isang lugar na tago. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Nagpaplano na sila ulit, ang nakasulat sa text message. Nanlaki ang mata ni Alia. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang pagdududa na unti-unti niyang inililibing ay biglang bumalik. Sino ang nagpadala nito? Totoo ba ito? O isa na namang panlilinlang? Ang kanyang takot ay muling lumukob sa kanya. Ang pagdududa sa mga mata ni Alia nang makita niya ang text message ay parang suntok sa dibdib ni Lucas. Alam niyang hindi ito madali. Ang ama niya, si Don Alejandro, ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang larawan ni Lucas at Marco na nag-uusap, kasama ang mensaheng inagpaplano na sila ulit, ay malinaw na gawa ng kanyang ama para sirain ang tiwala na nagsisimula pa lang nilang buuin ni Alia. Alia, maniwala ka sa akin, pakiusap ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Hindi kami nagpaplano ng masama. Nag-uusap lang kami kung paano ka namin matutulungan. Kung paano namin lalabanan ang ama ko. Tinitigan siya ni Alia, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagkalito. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko, Lucas. Ang dami nang nangyari. Ang dami ng kasinungalingan. Naramdaman ni Lucas ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya masisisi si Alia. Matagal na silang pinaglalaruan ng kanyang ama. Ngunit ngayon, kailangan nilang magtulungan. Para sa mga anak nila. Alia, kailangan nating magtulungan, mariing sabi ni Lucas. Hindi natin kayang labanan si Papa ng mag-isa. Masyado siyang malakas. Kung hindi tayo magkakaisa, mawawala ang lahat sa atin. Mawawala ang mga anak natin. Ang huling mga salita ni Lucas ang tila nagpabago sa isip ni Alia. Ang takot para sa kanyang mga anak ay mas matindi kaysa sa kanyang pagdududa. Napabuntong hininga siya at tumango. Sige, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay mahina. Pero kailangan mong patunayan sa akin na karapat-dapat ka sa tiwala ko, Lucas. Hindi ko na kayang masaktan pa. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Lucas. Hindi ito madali, ngunit ito ay isang simula. Kinabukasan, nagsimula silang magplano. Nagkita sina Lucas, Marco at Alia sa isang pribadong lugar. Ipinaliwanag ni Lucas ang mga plano ng kanyang ama, ang kanyang mga koneksyon at ang kanyang mga taktika. Alam kong gagamitin niya ang lahat ng kanyang impluwensya para pahirapan kayo, Alia, paliwanag ni Lucas. Sa trabaho mo, sa reputasyon mo. Kailangan nating maging handa. At tama nga si Lucas. Sa loob ng ilang araw, nagsimulang maramdaman ni Alia ang presyon. Ang kanyang online na trabaho ay biglang bumaba ang kita. Ang mga kliyente na dati ay regular ay biglang nawala. May mga kaibigan din siyang biglang umiiwas sa kanya, na tila may takot na masangkot sa gulo. Lucas, hindi ko na alam kung paano pa ako magtatrabaho, sabi ni Alia sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Parang may pumipigil sa akin. Hindi ko na kayang buhayin ang mga bata. Huwag kang mag-alala, Alia, sagot ni Lucas. Hindi kita pababayaan. Hahanap tayo ng paraan.
Kailangan lang nating makahanap ng ebidensya laban sa kanya. Nagsimulang maghanap sina Lucas at Marco ng ebidensya. Sinubukan nilang kumuha ng mga dokumento, mga record ng mga transaksyon, at anumang bagay na magpapatunay sa mga manipulasyon ni Don Alejandro. Ngunit ang kanilang ama ay masyadong matalino. Ang lahat ay nakatago at ang lahat ng kanyang mga koneksyon ay tapat sa kanya. Masyadong malakas si Papa, Lucas, sabi ni Marco isang gabi, habang naghahanap sila ng ebidensya sa opisina ng ama nila. Parang wala tayong makita. Lahat ay malinis. Hindi pwede, Marco, mariing sabi ni Lucas. Mayroon siyang ginawang mali. At kailangan nating hanapin iyon. Naisip ni Lucas na kailangan nila ng tulong mula sa labas. Isang abogado. Ngunit alam niya na halos lahat ng abogado sa Maynila ay konektado sa Valdez Group. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong hindi kayang bilhin ng kanyang ama. Nagpasya si Lucas na lumapit sa isang matandang kaibigan ng kanyang ina, isang retiradong abogado na kilala sa kanyang integridad. Si Attorney Ramirez, hindi nila kamag-anak sa apelyido, ay matagal nang hindi nakikialam sa mga kaso, ngunit alam ni Lucas na siya lang ang makakatulong sa kanila. Nang makipagkita si Lucas kay Attorney Ramirez, ipinaliwanag niya ang lahat. Ang kasaysayan nila ni Alia, ang mga anak, ang panlilinlang ng kanyang ama, at ang mga banta. Lucas, alam kong mahirap ang kalabanin ang iyong ama, sabi ni Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Masyado siyang makapangyarihan. At mayroon siyang mga koneksyon sa lahat ng dako. Alam ko po, sir, sagot ni Lucas. Pero kailangan kong gawin ito. Para sa mga anak ko. At para kay Alia. Napabuntong hininga si Attorney Ramirez. CJ, Lucas. Tutulungan kita. Pero kailangan mong maging handa. Hindi ito magiging madali. At alam kong gagamitin ng iyong ama ang lahat ng kanyang alas. Naramdaman ni Lucas ang bigat ng mga salita ni Attorney Ramirez. Alam niyang tama ito. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kinabukasan, habang naghahanda si Lucas para sa kanyang trabaho, nakatanggap siya ng isang tawag. Galing ito sa isang kaibigan niya sa korte. Lucas, may masamang balita ako, sabi ng kanyang kaibigan. May inihahandang kaso ang ama mo laban kay Alia. Custody case. At gagamitin niya ang isang lumang insidente sa buhay ni Alia para sirain siya. Nanlaki ang mata ni Lucas. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Alam niya kung anong insidente ang tinutukoy ng kanyang kaibigan. Isang insidente na matagal nang inilibing sa nakaraan ni Alia. Isang insidente na kung mabubuksan ay sisira sa kanya. Ang balita tungkol sa kasong isinampa ni Don Alejandro ay parang kidlat na tumama kay Alia. Custody case. At gagamitin ang isang lumang insidente sa kanyang buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang summons. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Alia, huwag kang mag-alala, sabi ni Lucas sa telepono, sinusubukang pakalmahin siya. Nandito ako. Lalabanan natin yan. Ngunit ang mga salita ni Lucas ay hindi sapat para pakalmahin si Alia. Ang insidente na tinutukoy ni Don Alejandro ay isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, isang pagkakamali na matagal na niyang inilibing. Isang pagkakamali na kung mabubuksan ay sisira sa kanyang reputasyon at sa kanyang kakayahang maging isang mabuting ina. Ang mga araw na sumunod ay puno ng tensyon. Ang mga balita tungkol sa kaso ay kumalat ng mabilis. Nagsimulang tingnan siya ng mga tao nang may pagdududa. Ang mga magulang sa paaralan ng kambal ay umiiwas sa kanya. Ang kanyang mga kapitbahay ay bumubulong kapag dumadaan siya. Naramdaman ni Alia ang pag-iisa. Isang hapon, habang sinusundo niya ang kambal sa paaralan, narinig niya ang dalawang magulang na nagbubulungan. Kawawa naman ang mga bata, sabi ng isang babae. Ang ina nila, may ganoong nakaraan pala. Nga, sagot ng isa pa. Paano niya mapapalaki ng maayos ang mga bata kung ganoon ang kanyang pagkatao? Naramdaman ni Alia ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit wala siyang magawa. Ang mga salita ay parang mga kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nagsimula ring maramdaman ng kambal ang tensyon. Naging tahimik sila.
Minsan, narinig ni Alia ang mga ito na nagtatanong, Mama, bakit po kami pinagtitinginan ng mga tao? O di Mama, bakit po ayaw na kaming kausapin ng mga kaibigan namin? Ang mga tanong na iyon ay nagpahirap kay Alia. Hindi niya gustong masaktan ang kanyang mga anak dahil sa kanyang nakaraan. Sinubukan ni Lucas na tulungan siya. Nagdala siya ng mga abogado, nagbigay ng suporta. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa nila, tila may mas malaking pader na humaharap sa kanila. Ang impluwensya ni Don Alejandro ay masyadong malawak. Sa isang pagdinig sa korte, narinig ni Alia ang mga kasinungalingan na sinabi laban sa kanya. Ang kanyang nakaraan ay binuksan at ang bawat pagkakamali ay pinalaki. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Your Honor, ang aking kliyente ay isang responsableng ama, sabi ng abogado ni Don Alejandro na nakaturo kay Lucas. At ang ina ng mga bata ay may nakaraan na hindi karapat-dapat sa isang magulang. Naramdaman ni Alia ang galit. Gusto niyang tumayo at ipagtanggol ang sarili. Ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Alia, huwag kang sumagot, bulong ng kanyang abogado. Hayaan mo kaming magsalita. Ngunit paano niya hahayaan na sirain ang kanyang reputasyon at ang kanyang pamilya? Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Lucas kay Alia. Alia, huwag kang susuko. Lalaban tayo. Ngunit ang mga salita ni Lucas ay tila walang saysay. Naramdaman ni Alia ang kawalan ng pag-asa. Paano sila lalaban kung ang kalaban nila ay masyadong malakas? Isang gabi, habang nakaupo si Alia sa sala, nakita niya ang kambal na nag-uusap. Aalis na ba tayo kay Mama? Tanong ni Bella. Sabi nila, masama daw si Mama, sagot ni Chlo. Naramdaman ni Alia ang matinding sakit. Ang mga kasinungalingan ay nagsisimulang manalanta sa isip ng kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Hindi totoo yan, mga anak, sabi ni Alia, at lumapit siya sa kambal. Hindi masama si Mama. At hindi tayo aalis. Magkasama tayo palagi. Ngunit ang mga mata ng kambal ay puno ng pagdududa. Ang mga kaibigan ni Lucas, na dati ay handang tumulong, ay biglang umiwas. Ang mga koneksyon ni Don Alejandro ay masyadong malakas. Ang lahat ng kanilang mga kakampi ay tila naglaho. Naramdaman ni Alia ang pag-iisa. Tila wala na siyang kakampi. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila mawawala. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang buhay. Ang kanyang pag-asa. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Tila matatalo sila. Isang araw, nakatanggap si Alia ng isang desisyon mula sa korte. Isang temporary restraining order laban sa kanya. Nagbabawal na ilayo niya ang mga bata kay Lucas hanggat hindi pa nalilinaw ang issue sa custody. Nanlaki ang mata ni Alia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na. Mawawala na ang mga anak niya. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang temporary restraining order laban kay Alia ay parang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at galit. Alam niyang ito ang huling alas ng kanyang ama, ang huling paraan para sirain si Alia at kunin ang mga bata. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang maliit na sinag ng liwanag. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na manalo ang kanyang ama. Lucas, anong gagawin natin? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa, habang hawak ang kopya ng order. Mawawala na ang mga anak ko. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Alia. Hindi, Alia. Hindi natin hahayaan iyon. May paraan pa. Kailangan lang nating makahanap ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang itago. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Naisip niya ang lahat ng posibleng paraan. Ang kanyang ama ay masyadong matalino, masyadong makapangyarihan. Ngunit alam niyang mayroon siyang kahinaan. Ang kanyang pagiging labis na kumpiyansa. Nagkita sina Lucas at Marco sa opisina ni Lucas. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng determinasyon. Marco, kailangan nating makahanap ng ebidensya, sabi ni Lucas. Isang bagay na magpapatunay sa kanyang mga manipulasyon. Ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang mga transaksyon. Kailangan nating makahanap ng butas. Nagsimulang maghanap silang dalawa. Sinubukan nilang tingnan ang mga lumang file, ang mga email, ang mga record ng kanyang ama.
Ngunit ang lahat ay malinis. Tila walang bakas ng anumang iligal na gawain. Wala tayong makita, Lucas, sabi ni Marco, puno ng pagkabigo. Masyado siyang maingat. Hindi pwede, Marco, mariing sabi ni Lucas. Mayroon siyang ginawang mali. At kailangan nating hanapin iyon. Nasaan ang kanyang mga personal na file? Ang kanyang mga lumang telepono? Ang kanyang mga lumang laptop? Naisip ni Marco. Mayroon siyang isang lumang safe sa kanyang lumang opisina. Bihira niya itong gamitin. Pero hindi ko alam kung ano ang laman noon. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Lucas. Doon tayo magsisimula. Kalahating gabi na nang pumasok sina Lucas at Marco sa lumang opisina ni Don Alejandro. Ang opisina ay madilim at puno ng alikabok, tila matagal nang hindi ginagamit. Hinanap nila ang safe, at sa wakas ay nakita nila ito sa likod ng isang lumang kabinet. Paano natin bubuksan iyan? Tanong ni Marco. Alam ko ang kombinasyon, sagot ni Lucas. Ang birthday ni Mama. Palagi niyang ginagamit iyon. Dahan-dahan, binuksan ni Lucas ang safe. Sa loob, nakita nila ang mga lumang dokumento, mga litrato, at isang lumang e-tech drive. Ano to? Tanong ni Marco at kinuha niya ang e-tech drive. Hindi ko alam, sagot ni Lucas. Pero sana, ito na ang hinahanap natin. Agad silang umuwi at sinubukan ang e-tech drive sa laptop ni Lucas. Nang buksan nila ang mga file, nanlaki ang kanilang mga mata. Mga recording. Mga recording ng mga pag-uusap ni Don Alejandro sa iba't ibang tao. Mga pag-uusap na nagpapatunay sa kanyang mga manipulasyon. Ang kanyang pagpaplano na sirain sina Lucas at Alia. Ang kanyang paggamit kay Marco. Ang kanyang pagbabanta sa mga kliyente ni Alia. Ang lahat ay naroon. Ito na, bulong ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Ito ang ebidensya na kailangan natin. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon ding mga dokumento na nagpapatunay sa mga iligal na transaksyon ni Don Alejandro. Ang kanyang mga koneksyon sa mga politiko, ang kanyang mga paglabag sa batas. Ang lahat ay naroon. Hindi lang ito tungkol sa atin, Lucas, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Ang ama natin masama siya kaysa sa inaakala natin. Naramdaman ni Lucas ang matinding galit. Ang kanyang ama ay hindi lang isang manipulador. Siya ay isang kriminal. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto. Kinabahan sina Lucas at Marco. Sino naman kaya ito? Dahan-dahan, binuksan ni Lucas ang pinto. At doon niya nakita. Isang matandang lalaki, may suot na pormal na damit. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ito si Mang Tonyo, ang dating driver ni Don Alejandro. Sir Lucas, bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko ang lahat. Ang mga ginawa ng ama ninyo. Hindi ko na kayang itago. Gusto ko kayong tulungan. Nanlaki ang mata ni Lucas. Isang witness. Isang taong handang magsalita laban sa kanyang ama. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Salamat, Mang Tonyo, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Makatarungan ang gagawin natin. At hindi ka magsisisi. Habang papalapit ang araw ng pagdinig, naramdaman ni Lucas ang pagtaas ng kanyang kumpiyansa. Mayroon na silang ebidensya. Mayroon na silang witness. At mayroon na silang pag-asa. Ngunit alam niya na hindi ito magiging madali. Ang kanyang ama ay hindi susuko ng madali. Ito ay magiging isang laban. Isang laban para sa katotohanan. Isang laban para sa kanilang pamilya. Ang araw ng pagdinig ay dumating at ang puso ni Alia Montejo ay kumakabog ng malakas. Nakaupo siya sa loob ng courtroom, sa tabi ni Lucas, habang ang kambal ay nasa pangangalaga ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang huling laban. Ang laban para sa kanyang mga anak, para sa kanyang reputasyon, at para sa katotohanan. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Don Alejandro Valdez. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila walang bahid ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay matalim, at sa bawat pagtingin niya kay Alia, naramdaman ni Alia ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. Sa kabila ng lahat ng ebidensya na natagpuan ni Lucas at Marco, mayroon pa ring takot sa puso ni Alia. Masyadong malakas si Don Alejandro.
Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Don Alejandro ay nagsalita ng may kumpiyansa, binabaluktot ang katotohanan at pinipinturahan si Alia bilang isang irresponsableng ina na may madilim na nakaraan. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Alia. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Your Honor, ang aking kliyente, si Im. Lucas Ramirez, ay isang matagumpay na negosyante, isang responsableng mamamayan, sabi ng abogado ni Don Alejandro, na nakaturo kay Lucas. At ang ina ng mga bata ay may nakaraan na hindi karapat-dapat sa isang magulang. Naramdaman ni Alia ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumayo at sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Ngunit pinigilan siya ni Lucas, hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Hayaan mo lang sila, Alia, bulong ni Lucas. Alam natin ang katotohanan. Pagkatapos ng testimonya ng abogado ni Don Alejandro, tumayo si Lucas. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng determinasyon. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Your Honor, mayroon akong mga ebidensya na magpapatunay sa katotohanan, simula ni Lucas. Ang aking ama, si Don Alejandro Valdez, ang may pakana ng lahat ng ito. Siya ang sumira sa relasyon namin ni Ms. Montejo. Siya ang nagplano ng lahat ng panlilinlang. Nagulantang ang courtroom. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mukha ni Don Alejandro ay biglang nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa pagkabigla at galit. Ipinakita ni Lucas ang mga recording mula sa drive. Ang boses ni Don Alejandro ay malinaw na naririnig, nagpaplano ng mga manipulasyon, nagbabanta at nag-uutos ng mga iligal na gawain. Ang bawat salita ay nagpapatunay sa kanyang kasalanan. Pagkatapos ng mga recording, tumayo si Mang Tonyo, ang dating driver ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit matatag ang kanyang kalooban. Your Honor, totoo po ang sinasabi ni Sir Lucas, sabi ni Mang Tonyo. Ako po ang driver ni Don Alejandro sa loob ng maraming taon. Nakita ko po ang lahat ng kanyang ginawa. Ang kanyang pagpaplano na sirain sina Sir Lucas at Ms. Montejo. Ang kanyang paggamit kay Sir Marco. Ang kanyang pagbabanta sa mga kliyente ni Ms. Montejo. Ang lahat po ay totoo. Nagulantang ang courtroom. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mukha ni Don Alejandro ay namumutla. Naramdaman ni Alia ang pag-asa. Ang katotohanan ay lumalabas. Pagkatapos ng testimonya ni Mang Tonyo, tumayo si Alia. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Your Honor, simula ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. 5 taon po akong nag-isa. 5 taon po akong naghirap para lang mapalaki ang mga anak ko. 5 taon po akong nabuhay sa kasinungalingan at sakit. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay sinira ng isang tao na walang pakialam sa buhay ng iba. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi po ako perpekto, Your Honor. Nagkamali po ako sa nakaraan. Pero hindi po ako masamang ina. Mahal na mahal ko po ang mga anak ko. At handa po akong gawin ang lahat para sa kanila. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa sa courtroom. Maging ang hukom ay tila na antig. Tiningnan ni Alia si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ni Alia ang lakas. Hindi na siya natatakot. Ang mga abogado ay nag-usap. Ang hukom ay nag-isip ng matagal. Ang tensyon sa courtroom ay matindi. Ang lahat ay naghihintay ng desisyon. Habang naghihintay ng desisyon ang korte, ngumiti si Don Alejandro kay Alia, isang ngiti na puno ng pananakot. Isang ngiti na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Ang ngiti ni Don Alejandro kay Alia, puno ng pananakot, ay nagpatindi sa galit ni Lucas. Alam niyang ang kanyang ama ay hindi susuko ng madali. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon silang matibay na ebidensya at isang testigo. Hindi niya hahayaan na manalo ang kasamaan. Ang courtroom ay tahimik, ang lahat ay naghihintay sa desisyon ng hukom. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Naramdaman ni Lucas ang pagkabog ng puso ni Alia sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit, nagbibigay ng suporta. Sa wakas, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag.
Batay sa mga ebidensya at testimonya na ipinakita sa korte, simula ng hukom, ang korte ay nagpasya na paboran ang panig ni Lucas Ramirez at Dmet Alia Montejo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Nanlaki ang mata ni Lucas. Nagtagumpay sila. Nagtagumpay sila. Ang temporary restraining order laban kay Ilmas Montejo ay binawi, patuloy ng hukom. At ang custody ng mga bata ay mananatili kay Ilmas Montejo, na may karapatan si Il Ramirez sa visitation at co-parenting. Ang mga salita ng hukom ay parang musika sa tenga ni Lucas. Tumingin siya kay Alia at nakita niya ang luha sa mga mata nito. Luha ng kaligayahan at paglaya. At para naman kay Ennis Don Alejandro Valdez, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay naging matalim dahil sa mga ebidensya ng manipulasyon, pananakot, at iligal na transaksyon, ang korte ay magsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Bukod pa rito, ang kanyang mga ari-arian ay pansamantalang isa sa ilalim sa investigasyon. Nagulantang ang courtroom. Ang mukha ni Don Alejandro ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Naramdaman ni Lucas ang paglaya. Ang kanyang ama ay sa wakas ay haharap sa hustisya. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Lucas kay Alia. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Alia, bulong ni Lucas, at niyakap niya ito ng mahigpit. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Hindi ko nahahayaan na masaktan ka pa. At hindi ko nahahayaan na mawala ka sa buhay ko. Niyakap din siya ni Alia, ang kanyang mga luha ay umaagos sa balikat ni Lucas. Lucas, patawarin mo rin ako. Sa pagdududa ko sa iyo. Sa hindi ko pagtitiwala. Hindi Alia, sabi ni Lucas. May karapatan ka sa lahat ng pagdududa mo. Ako ang nagkamali. Pero ngayon, ipapangako ko sa iyo na babawi ako. Babawi ako sa lahat ng nawala. At bubuo tayo ng isang pamilya na puno ng pagmamahal at tiwala. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Alia, nakita ni Lucas ang pag-asa. Ang pag-asa para sa isang bagong simula. Lumapit si Marco sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Nagtagumpay tayo, Lucas. Nagtagumpay tayo. Niyakap ni Lucas ang kanyang kakambal. Salamat, Marco. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ang kanilang pamilya ay sa wakas ay nagsisimulang maghilom. Pag-alis nila sa courthouse, naramdaman ni Lucas ang bigat na nawala sa kanyang balikat. Ang kanyang ama ay hindi na makakapangyari sa kanilang buhay. Sila ay malaya na. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, lumapit si Bella kay Alia at Lucas, at tinanong, ngayon, magkakasama na tayo palagi, di ba? Tiningnan ni Lucas si Alia, at ngumiti sila sa isa't isa. Babies, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Magkasama tayo palagi. Bilang isang pamilya. Niyakap ni Lucas ang kambal at naramdaman niya ang init ng kanilang pagmamahal. Ito ang pamilya niya. Ito ang kanyang kinabukasan. At gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Ang desisyon ng korte ay parang isang mabigat na pasanin na inalis sa balikat ni Alia. Sa wakas, malaya na siya. Malaya na sila. Ngunit ang paglaya ay hindi nangangahulugan ng agarang paghilom. Ang mga sugat ng nakaraan ay malalim at ang pagbuo ng isang bagong pamilya ay nangangailangan ng oras, pagtitiwala at pagmamahal. Nagpasya sina Alia at Lucas na lumipat sa isang bagong bahay. Isang bahay na malayo sa mga anino ng nakaraan, isang bahay na magiging simbolo ng kanilang bagong simula. Isang bahay na puno ng liwanag at pag-asa. Mama, maganda po rito, sigaw ni Bella habang tumatakbo sa bagong sala. Nga po, Mama. Malaki po ang garden, dagdag ni Chlo, na abala sa pagtingin sa labas ng bintana. Napangiti si Alia. Ang kaligayahan ng kanyang mga anak ang kanyang kaligayahan. Nakita niya si Lucas na abala sa paglilipat ng mga gamit at naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Ang lalaking minsan niyang kinamuhian ay ngayon ang kanyang katuwang, ang kanyang kasama sa pagbuo ng isang bagong buhay. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting naghilom ang mga sugat. Nagsimulang maging komportable ang kambal kay Lucas. Sa una, medyo ilag pa sila, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malapit sila sa kanilang ama. Isang hapon, habang naglalaro sila sa garden, narinig ni Alia ang boses ni Chlo.
Papa, tulungan mo po ako, sigaw ni Chloe, habang sinusubukang umakyat sa slide. Agad na lumapit si Lucas at tinulungan ang bata. Niyakap ni Chloe si Lucas, at narinig ni Alia ang pagtawa ni Lucas. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang salitang ti papa ay hindi na masakit. Ito ay puno na ng pagmamahal. Naramdaman ni Alia ang luha sa kanyang mga mata. Ang pangarap niya na magkaroon ng isang buong pamilya ay sa wakas ay natupad. Nagkaroon din ng pagbabago kay Marco. Matapos ang pagdinig, sumailalim siya sa operasyon sa puso. Matagumpay ang operasyon at unti-unting gumaling si Marco. Regular siyang bumibisita sa kanila at naging malapit din siya sa kambal. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng sakit kundi ng pag-asa. Isang araw, habang nagkakape sila ni Marco sa sala, inabot ni Marco kay Alia ang isang lumang larawan. Alia, nakita ko to sa mga lumang gamit ni Papa, sabi ni Marco. Gusto kong ibigay sa iyo. Tiningnan ni Alia ang larawan. Ito ay isang larawan nila ni Lucas noong bata pa sila, sa isang parke, na magkasama silang nakangiti. Ang larawan ay luma na, ngunit ang kanilang mga ngiti ay sariwa pa rin. Saan mo nakuha to? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Nakatago sa mga lumang gamit ni Papa, sagot ni Marco. Siguro ayaw niyang makita ni Lucas. Pero para sa akin, ito ang simbolo ng pag-asa. Na kahit gaano kalalim ang sugat, may pag-asa pa ring gumaling. Napangiti si Alia. Ang larawan ay nagpaalala sa kanya ng kanilang nakaraan, ngunit ngayon ay may bagong kahulugan. Ito ay simbolo ng kanilang paglalakbay, ng kanilang paghilom, at ng kanilang pagmamahal. Sa gabi, habang nakahiga si Alia sa tabi ni Lucas, tinitigan niya ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat, Lucas, bulong ni Alia. Salamat sa lahat. Salamat sa paglaban mo para sa amin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pamilya na ito. Niyakap ni Lucas si Alia ng mahigpit. Alia, ikaw ang nagbigay sa akin ng pamilya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Mahal na mahal kita. Naramdaman ni Alia ang init ng pagmamahal ni Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang nakaraan ay nasa likuran na nila. Ang kinabukasan ay puno ng pag-asa. Ang araw ay sumikat ng may bagong pag-asa sa buhay nina Lucas at Alia. Ang kanilang bahay ay puno ng tawanan ng mga bata, ng amoy ng bagong lutong kape, at ng init ng pagmamahalan. Ang nakaraan ay nasa likuran na nila at ang kinabukasan ay puno ng liwanag. Ngayon, ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng kambal, sina Bella at Chloe. Isang simpleng salo-salo sa kanilang bagong bahay, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Naroon si Lena, ang matalik na kaibigan ni Alia, at si Marco, na ngayon ay malusog na at masaya. Ang kanyang ina, si Eric Ramirez, ay naroon din na masaya na makita ang kanyang pamilya na muling nabuo. Papa, tingnan mo po ang regalo ko, sigaw ni Bella, habang ipinapakita ang isang bagong manika. Ako rin po, Papa, dagdag ni Chloe, na maihawak na coloring book. Niyakap ni Lucas ang kambal, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang mga sandaling ito ang pinapangarap niya. Ang mga sandaling ito ang nagpapatunay na ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay sulit. Salamat, Lucas, bulong ni Alia, habang nakatayo sa tabi niya. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pamilya na ito. Hinalikan ni Lucas si Alia sa noo. Alia, ikaw ang nagbigay sa akin ng pamilya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Mahal na mahal kita. Ang kanilang pag-ibig ay mas matatag ngayon kaysa dati. Ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Natuto silang magtiwala, magpatawad, at lumaban para sa isa't isa. Maya-maya, lumapit si Marco kay Lucas. Lucas, may balita ako tungkol kay Papa. Kumunot ang noo ni Lucas. Ano iyon? Nasa kulungan siya, sabi ni Marco. At mukhang matagal siyang mananatili doon. Marami siyang kaso na kailangan harapin. Naramdaman ni Lucas ang isang halo-halong emosyon. Kalungkutan para sa kanyang ama, ngunit paglaya para sa kanyang pamilya. Sana, matuto siya, sabi ni Lucas. Sana, matuto siyang pahalagahan ang pamilya. Sana nga, sagot ni Marco. Pero ngayon, ang mahalaga ay malaya na tayo. Malaya na tayong mamuhay ng walang takot.
Tumango si Lucas. Tama si Marco. Ang kalayaan na ito ay isang regalo. Isang regalo na kanilang ipaglalaban at pahalagahan. Pagkatapos ng salo-salo, habang nakaupo sila ni Alia sa veranda, pinagmamasdan ang mga bituin, naramdaman ni Lucas ang kapayapaan. Alia, anong plano mo ngayon? Tanong ni Lucas. Magpapatuloy ako sa pagtatrabaho, syempre, sagot ni Alia at ngumiti siya. Pero ngayon, mas may tiwala na ako. Alam kong may katuwang na ako. At gusto kong magsimula ng isang maliit na negosyo. Isang online shop para sa mga bata. Magandang ideya yan, sabi ni Lucas. Tutulungan kita sa lahat ng kailangan mo. Ikaw, Lucas, tanong ni Alia. Anong plano mo? Gusto kong maging isang mabuting ama, sagot ni Lucas. At isang mabuting asawa. Gusto kong bumawi sa lahat ng nawala. Gusto kong bumuo ng isang pamilya na puno ng pagmamahal at tiwala. At gusto kong maging inspirasyon sa iba na huwag sumuko sa pag-ibig, kahit gaano kahirap ang pagsubok. Niyakap ni Alia si Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi madali, ngunit ito ay nagtapos sa isang magandang paraan. Ang kanilang pag-ibig ay nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang pagpapatawad, pag-unawa at tiwala ang pundasyon ng isang matatag na relasyon. At sa huli, ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan na tila nagpapatunay sa kanilang pag-ibig. Isang bagong simula. Isang walang hanggang pag-ibig. Isang pamilya na buo na. At dito nagtatapos ang kwento ni Alia at Lucas, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal at pagpapatawad. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata na inyong sinubaybayan, ako'y labis na nagpapasalamat. Isang karangalan ang maging inyong kasama sa paglalakbay na ito, mula sa mga unang pahina ng pagdududa at sakit, hanggang sa huling kabanata ng pag-asa at pagmamahalan. Ang kwentong ito ay isinulat hindi lamang sa tinta at papel, kundi sa damdamin at mga aral na bumalot sa bawat tauhan. Bilang inyong manunulat, ang paglikha ng mundong ito ni Alia, Lucas, at ang kanilang mga anak ay naging isang napakagandang karanasan. May mga sandali ng pagkabigo, ng pagkalito, ngunit sa huli, ang pag-asa at ang kapangyarihan ng pag-ibig ang laging nangingibabaw. Ito ay paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, mayroong laging liwanag na naghihintay. Ito ay sumasalamin sa paniniwala na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa ating sarili. Ito ang susi sa paghilom at paglaya. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng mga butil ng pag-asa sa inyong mga puso. Sana ay nakita ninyo ang halaga ng pagtitiwala, ng paglaban para sa katotohanan, at ng walang hanggang kapangyarihan ng pamilya. Naway ito ay nagpaalala sa inyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, at ito ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Sa huli, ang pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa ang tunay na nagpapalaya sa atin. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at suporta. Kung may nais kayong ibahagi, mga saloobin, o anumang nais sabihin tungkol sa kwentong ito, malugod ko itong tatanggapin. Ang inyong mga tinig ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muling pagkikita sa panibagong kwento. Nagmamahal. Pusong Pinoy Tales.